Magandang hapon sa lahat. Nandito tayo ngayon sa isang breeder ng mga ornamental fish dito sa Turil. At aalamin natin kung ano ba ang pagbibreeding at ano ang kanyang mga binibreeding na ornamental fish. Kung bago ka pa sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Tara, puntahan natin si GNT Farm. Boss, magandang hapon. Ito nga pala si Boss GNT. Naabutan natin siya ngayon dito na kumukuha ng mga breeder ng... Anong isda ito? Glow Tetra. So ito nga pala yung Glowfish Tetra kung saan mga breeder na... Ano ba ito? Male o female? Male. Male? Ang lalaki ng mga male mo, no? So ilang taon ka na nagbe-breed ng Glowfish Tetra GNT? 3 taon na po. 3 taon. So, ano ba ang maipapayo mo sa mga nagsisimulang mag-breeding ng Glowfish Tetra? Magtiis. Magtiis. Magtiyaga. Mahirap ba itong i-breed? Madali raman sa marunong. Pero kung sa mga baguhan, paano nga ba ang proseso nito? Dapat gamitan niyo ng magtanong. So, kailangan mong pagtuunan ng pansin ito. Kailangan mong pag-studyhan ito. So, ito ay mga male? Male po ito. Ito ba ito? Oo. Ang lalaki ng mga male mo, no? So, mga ilang pieces din ang binibreeding mo ngayon? Mga 50 piraso. 50 pieces. So, bali 100 yun. 50 pairs. So, ito nga pala yung facility ni GNT kung saan ito ay factory ng mga Glowfish Tetra. At nakikita natin madami siyang mga reptab dito. At yan ang kanyang breeding area kung saan meron siyang mga fry na na-breed dyan. At puntahan na naman natin dito na side kung saan meron na talagang mga fry na mapapakita ko sa inyo. So, yan. Ito na yung mga fry na na-breed ni GNT. Yan. So, hindi siya ganun ka-visible sa mata, pero kapag inilawan mo ay makikita mo. So, mga ilang piraso yung kuan mo, yung mga ilang lalagyan ng breeding mo ngayon? 4 lang nga aquarium. 4 na matataas na aquarium. Ano ba yung kuan? Target mo na pieces na binibreed mo every month o every week? Mga nasa ilang pairs? First, siguro every week nasa 200 pieces. 200 pieces. Breeder. So, mga estimated nun, mga ilang yung fry yung mapuproduce nun? Nasa mga 100 to 150. Dami nga pala, no? Ano ito? Ipinapadala nyo sa Manila yung mga similya or yung mga breeder, ay yung mga mga regro na? Support kami ng fry sa Cebu, Duwali, dito sa Davao. How about naman yung pambenta sa mga tindahan? Support binta sa tindahan, depende sa order ng buyer. Ito, ikina-classify nyo yung by color. Ito yung mga ready na mag-itlog, ready na mag-itlog. So paano nga ba natin malalaman na ready na po siya for breeding? Mga ilang buwan ang dapat yung edad ng tetra? 3 to 4 months. 3 to 4 months. So nasa ilang months na yung mga tetra na yan? Nasa 4 months to 5 na. 4 to 5. So pwede na yan. Ano ba ang mga dapat iwasan kapag nagbe-breeding ka ng tetra? Yung hindi magpalagi na di sobraan ng live food. So pinapakain nyo ng live foods yan? Minimal lang. So itong nasa aquarium na ito, ano ito? Mga breeder din ito? Subject for breeding din ito? Meron din fry dyan. Tsaka doon. Nandito tayo ngayon sa kanyang laboratorio ng mga ornamental fish. Boss, GNT, ilang kuan ba ito? Ilang pares bang nilalagay mo sa isang lalagyan? 2 pares. Sa isang cage, 2 pares. Para ang laki naman ng ang laki ng space nila. Bakit kailangan maluwag yung space ng mga Glowfish Tetra?
condition man sila mag-breed. Hindi yung puro siksikan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 32 pairs lahat dyan. Tapos dito meron na ito. Oo. So makita natin napakadaming breeding dito ni Boss GNT. At ito yung kanyang facility dito. So kung gusto nyo matuto, panoorin nyo itong vlog na ito. At isi-share natin kung paano mag-breeding ng Glottis tetra. So hindi ganun karami yung tubig, dapat nasa ilang inches lang, boss? 3 inches to 4 inches. 3 inches to 4 inches. Tapos nilalagyan ng net sa ilalim Oo. kapag gagamit na aquarium. Gamit ng aquarium. Ano ba lang purpose ng net? Para hindi magsiksikan yung eggs. Ah, okay. So yun. So ito na yung mga Glottis tetra na nilagay niya dito sa kanyang breeding cage. Green yung breeding mo, hindi magkaiba ng kulay. Bakit kailangan parehas ng color? Para iwasan natin yung mga off color. Ah, mayroon ding mga off colors pala ito. So mga lods, kapag nagbi-breeding pala kayo ng mga Glottis tetra, kailangan ay hapon nyo binibreeding itong mga Glottis tetra. Bakit nga pala hapon, Boss GNT? Para yung breeder natin sa gabi, para mag-temperature na yung tubig niya, hindi na yung mainit. Ah, para yung temperature ng tubig is hindi na mainit. So if you are new sa pagbi-breeding ng mga Glottis tetra, kailangan mag-breeding ka ng hapon or isa lang mo sa hapon para kinabukasan ay meron na silang itlog. Yun yung tips na binibigay ni Boss GNT. Sa lahat ng mga gustong umorder ng ornamental fish, i-PM nyo lang GNT Farm. Tapos papakita ko ito sa eto. So yun mga lods, I hope meron kayong natutunan ngayong araw na ito sa pagbisita natin dito sa isa sa mga breeder ng ornamental fish, lalong lalo na sa Glottis tetra. So thank you for watching. Ako pala si Jinte, isang breeder grower ng Glottis dito sa Davao Turil, Davao City. Gusto mo magpasyal dito sa aking munting palaisdaan sa farm industry ng Glottis tetra, isang ornamental fish breeder. Mga lods, hi mga lods. Panoorin mo itong video na to hanggang matapos para may matutunan kayo sa mga nag-breed nitong ornamental fish na Glottis tetra. So ayun mga lods, napaka init ng area na yon. Siguro yun yung dahilan para mag-produce ng itlog yung mga Glottis tetra. Kailangan mainit yung facility para balanse yung temperatura, di ba? So binigyan nga pala tayo ni Boss GNT ng i-breed natin. Tapos yun lang ang naka-diferensya is puro pink lang. Walang green colors or blue or yellow. Ano palang dahilan, boss? Ako may ginawa sa mga Buraot kasi. I-follow natin siya sa kanyang page na, ano yung page mo, boss? I-promote mo, boss. Follow natin si Boss GNT sa kanyang page. Ano nga pala yung page mo, boss? GNT Vlog .02. GNT Vlog .02. 02. O ilalagay natin dito sa screen. Yan. O pasalamatan mo yung mga lods natin at shout out mo yung mga kapwa mo na mga fish keeper at mga kakilala sa industry ng pag-iisda. Isa lang masasabi ko, shout out sa lahat inyo. Hindi ko kaya mag-isa-isa kasi nalilimutan ko na sa rami kong ginagawa araw-araw. So yan si GNT. Opa yan, Opa. Koreano na yan, no? Ito, boss. Yan pala yung BBS natin. So Kain ng fry. ito yung gamit mo sa pagpapakain ng mga fry. So sa mga lods natin na kapag nakapag-successful breeding kayo, ilang araw po pwede pakainin yung mga fry? 4 to 5 days. Depende na kung masigla ng lumangoy yung fry. So kailangan na natin i-feed ng ganito. Ano yung tawag ito? BBS. BBS o BB brine shrimp. BBS French. So binigyan tayo ni Boss GNT. Ipakibalot mo, boss. Salamat, boss. Dali, magpares po isda. Mo gani.
So mga kalods, maraming salamat sa pagsama sa araw na ito.